So ito yung related doon sa nag-viral video ni Rafi Tulfo. Related talaga ito dahil doon sa mga nag-a-apply sa Canada. Kaya nga ito yung gusto kong pag-usapan natin ngayon dahil yung mga kababayan natin na talagang hindi nila naiintindihan yung mga papel. Then after, for example, 1 year yung course na kinuha nila. Good morning guys! Happy weekend! No, it's Monday na rito sa Canada ngayon. Ito pong pag-uusapan natin, ang topic natin sa araw na ito. Ito pong mainit na dinidebate ngayon sa Senado ni Sir Rafi Tulfo patungkol dito sa mga student visa at maraming na-scam, maraming nalokong mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga OFW. Medyo syempre, ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo guys, na kailangan po lagi po tayo nakatutok sa tamang channel, tamang tao, para sa pag-educate at makakuha tayo ng mga knowledge kung ano ba talaga ang tamang sistema dito sa Canada. Kasi po marami po nagpo-post dyan sa Facebook na naglalagay na lang sila basta-basta dyan ng maraming posting. Nakita nyo kung ano-ano. Makikita nyo yung offer nila, ang parang by week nila, napakalalaki. Imposible pong mangyari yan. Pero nakatutok po tayo din sa student. Ito pong pag-usapan. Ano po ba ang sistema ng student? At meron tayong special guest na para makapagpaliwanag sa inyo patungkol dito sa mga estudyante ito. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting segue dito kasi po ito po ay employer din ito, so tumatanggap siya ng mga ganito, so mas maganda nang galing sa kanya yung mga idea, no? At syempre, bago ka sa channel na to, alam niyo na po dapat pindutin ito pong subscriber button, pindutin yan, at yung notification bell na sa ganun updated ka pag meron tayong ganito napaka-importanting upload na video. At huwag niyo pong kalimutang i-share para po na sa ganun, itong mga scammers ay hindi na po makaporma pa at makarami pa ng mga lolokohin. Kagaya po itong nangyayari sa ngayon. Okay, hindi na tayong papakahaba-haba dahil napakahaba po eh. Ayan, laging mahaba. Dito po sa mga kababayan natin, gusto ko lang po kayong bigyan ng kaunting linaw dito sa sistema ng student. Unang-una po ang sistema ng student. Halimbawa po, may nag-aasikaso sa inyo ng papeles nyo, may nangako sa inyo siya mag-aasikaso ng visa. Ito na lang po ang gagawin kong paliwanag sa inyo. Kung meron po nag-aasikaso, ano po ba mga sistemang ginagawa? Unang-una po, ang ginagawa po ng recruiter or sino man, halimbawa immigration consultant, sila po ay nakikipag-ugnayan sa mga eskwelahan dito sa Canada, saan man province, saan man gusto mo mag-aral. Sila po ay nakikipag-ugnayan at ang pakikipag-ugnayan po nila ay para ikuha ka ng acceptance na sa mga tinatawag natin na DLI, itong mga Designated Learning Institute. So ano pong ibig sabihin nito? Ito pong acceptance na ito, ang ibig sabihin nito ay para kayo ay matanggap. I-assess po kayo rito. Meaning po, sisingilin kayo ng recruiter nyo. Ano po ba ang binabayaran sa eskwelahan? Para may idea lang kayo. Ang binabayaran po sa eskwelahan, pagdating po dito sa assessment na ganito, ay mga $135 to $200. Yan po yung max, para dito sa assessment. Ito po ay kung kayo ay pwede o hindi. Okay? Kung kayo ay ma-accept o hindi. Pagdating sa IELTS, meron pong wala at merong wala. Meron. Pero karamihan sa mga estudyante po, wala na pong mga IELTS sa ngayon. Kasi dito po lang po sa pakikipag-ugnayan, dito na kayo mag-start eh. So ngayon, kung halimbawa pong na-assess ka na, ang pag-assess po niyan, yung credentials mo yung pinadadala mo sa eskwelahan, kinukuha ng recruiter mo yan, at sinesend sa eskwelahan yung mga natapos mo, yung mga educational background mo, So doon po yung papasok yung sinasabi natin IELTS kung kaya kailangan pa o hindi na, Ngayon, kung halimbawa tinanggap ka ng institution, ng eskwelahan na gusto mong pasukan, ano ba ang mga kasunod? Ang mga kasunod po niyan ay first payment na kaagad. First payment ng whole tuition fee. Magkano po ba? Halimbawa po ang open ng eskwelahan na ito po yung mga offer nila ngayon sa ngayon. Hindi po pare-pareho yan kasi po meron pong halimbawa last year ito po yung mga available nilang courses. Halimbawa mas mababa yun, mas maganda ngayon lagi naka-stay tuned kasi nakakaalam ka agad ng mga ganito. At nagbabago po yan, hindi po porket yung last year na ganitong offer nila sa ganitong mga open na courses, yung pa rin yung dadalhin nila sa next year, hindi po. Magkakaiba po yan. Next year, iba na naman yung kanilang open sa mga courses. And then,
kung halimbawa na timing ang kanila na sa mataas yung this year, ngayon ka lang nagplano, mataas yung tuition fee or mura, sabihin natin. Halimbawa natin, pinakamura, $10,000. Ang first payment po niyan is $5,000. Automatic po yan. Okay? Para may idea kayo. Ang second payment po niyan is once na nakarating na kayo ng Canada at nag-start na kayo ng school, first day ng school nyo, kailangan ang payment ay nandyan na. Okay? Ibig sabihin, nandito na kayo sa Canada. Para may idea lang kayo, guys. So, yun yung mga sistema ng bayaran dito. Ano? Kasi baka mamaya, magbayad kayo ng sobra, magbayad kayo ng ganon. Pagdating nyo, magbayad kayo ng buo, baka mamaya, pag nandito na kayo sa Canada, at papasok na kayo eskwelahan, at hinanap na sa inyo yung second payment nyo, wala na, di ba? Kasi wala ka nang dalang pera. Naibigay mo na lahat sa recruiter mo eh. So, mga scam yan. Una sa mga scam yan, ano? Pangalawa, kung halimbawa man na nandito ka na, nabayaran mo na lahat, di okay na, di ba? Meron pa rin silang ingatan nyo itong scam na isa pang nangyayari, kagaya ng halimbawa, dahil sila yung nag-process sa inyo, sila yung naglahat, so marami silang offer na binibigay sa inyo, ano? Ito yung mga business, side business nila to, ano? Kung ano-ano itong mga sinasabi natin, mga kung ano-ano, mga insurance na ganito, mga kung ano-ano man to, or mga anong tawag doon, yung nakaganon, pyramid, mga pyramid scams. So bilang member na kayo yan, mapupursiga kayo mag-sign na kaagad ng ganon. So mag-iingat po kayo sa mga pagkaganyan-ganyan, ano? Kasi nga estudyante kayo, bago pa lang kayo sa Canada, at pag napasok kayo sa mga ganito, mahirap po, ano? So yan po yung mga sinasabi natin ng mga scams dito sa pagdating sa student. Ngayon, dahil kailangan mo pa rin ng funds dahil estudyante ka, yung pera mo sa bangko kailangan talaga secure yan, sa iyo talaga yan. So yan yun, ano guys, ano, ang kinatakot ko lang kasi dito, yung baka magbigay ka na ng full tuition fee, which is baka hindi niya ibayad, at hindi po tinatanggap ng eskwelahan talaga. Kasi po, sa akin, based on my experience, binabayaran ko na ng full, nagbayad ako ng first, tapos gusto ko lang bayaran yung second, para wala na akong problema. Hindi po nangyari. Hindi tinanggap ng eskwelahan yung aking binabayad. At ang sinabi nila kasi talaga kailangan sa yun ang rules ng eskwelahan. So siguro sa iba't ibang eskwelahan, hindi natin alam kung ano yung mga rulings. Pero yan po yung aking experience, ano? So mag-iingat po kayo dyan. Yun po yung number 1 scam at saka na number 2 scam. Pagdating naman po dito sa mga trabaho na ino-offer nila, na sinasabi pinapangako nila, nililinaw ko na rin po dito sa mga kababayan natin, mga Pilipino at OFW at mga nasa Pilipinas, na ito po palang student permit, na pag na-issuean ka pala nitong student permit, kaakibat na dito yung mga don'ts at saka yung pwede at saka mga hindi, ano, na kung ano yung saan ka magtatrabaho at hindi pwede. Ito po ay papaliwanag sa atin. Ang buong kabuuan ni Sir Chuck. Ito yung employer dito at tumatanggap dito ng mga estudyante na rin. Marami na rin siyang mga estudyanteng nakuha. Ayan mga viewers natin. Ayan na. Galing sa hunting yan. Ayan na. Ayan na. Okay. Permit ay considered as work permit. Work permit. Okay. So pwede silang magtrabaho kung meron silang study permit. Pag may study permit. Last year, ginawa na yung 40 hours, parang ang limit, ginawa na parang full time. Pero this year, binalik nila sa 20 hours na lang ang student. Okay. Pero 20 hours ang student na pwedeng magtrabaho, pero during vacation, like summer vacation or mga winter break. Sa international ba yan? O ano yan? Sa lahat yan? Sa lahat ng estudyante yan, sa international ba? Sa lahat yan. Okay, sa lahat. Yung mga international student, meron silang study permit. So pag may study permit, yun lang hinihingi namin kasi nakalagay sa baba ng study permit na allowed silang magtrabaho. Okay. Nakalagay sa baba ng study permit kung ano yung pwede nilang pasukang trabaho. Okay. Kaya lang limited lang ng 20 hours. Pero meron tayong mga spring break, yung mga summer vacation, pwede silang umataw ng 40 hours. Tapos kaya namin prefer na yung
yung student mabigyan ng trabaho kasi start na agad sila. Pwede na agad silang mag-start dahil meron na silang papel. Then after, for example, 1 year yung course na kinuha nila, so bago tawag dito, mag-expire yung work permit or yung study permit, di ba? Pwede namin mabigyan ng papel. Di ba? Mabigyan ng papel sir. Mabigyan ng papel ng job order. Job offer. Saka lang namin mabigyan ng job offer. Okay. Di ba? Kasi for example, itong mga tourist na dumarating, pag binigyan mo ng Job offer. aabot pa ng 4 to 6 months bago sila mabigyan ng work permit. Yeah. Matagal, bago mo pa kinabangan. Hindi And kagaya. hindi kagaya ng student, yung study permit, pwede agad magtrabaho. Yun. Pero for example, yung mga visitors visa or yung mga tourists, Mahirap yun. so mga 4 to 6 months pa bago May process. lalabas yung work permit. Pag Tagal. lumabas naman yung work permit, pwede na silang magtrabaho, kaya lang dahil sa minsan maiksi yung proseso ng ng PR, ma-PR ng within 11 months, karamihan talaga ng mga Pilipino or mga foreign workers pagka na PR na umaalis. So kaya nakagalit yung mga employer na ayaw nilang tumanggap talaga ng mga tourists kasi less than a year mo lang mapakinabangan. Parang proven talaga yun, umaalis talaga sila lagi. Okay. Kasi naghanap sila ng mas magandang opportunity, mas magandang trabaho kuno. Pero yung mga estudyante, actually yung estudyante, pagka-graduate nila, bibigyan ulit sila ng open work permit. Bibigyan sila ng open work permit, di ba? Extension. Para extension. Kung 1 year yung Yan. course, 1 year din yung open work permit. Pag 2 year course yung kinuha, 2 years din. 2 years din yung open work permit. So mahaba yung panahon na pwede silang mabigyan ng papel, di ba? At least kung for example, nagtatrabaho na sila sa isang employer ng 1 year bago nabigyan ng work permit, and then 1 year ulit magpa-process. So medyo mahaba-haba sila mapakinabangan ng employer. Pero ibig sabihin, yung pagdating nila dito, siyempre dahil study permit sila, so Pwede na agad yung magtrabaho. pwede na kagad magtrabaho. Meron doon sa baba na Okay. ano. Okay. Oo. So pwede ka na mag-apply kahit saan. Napakaganda ng ating narinig na yan. Yung po yung mga sistema. Kasi maraming nalalabuhan dito sa maraming nai-scam. Pero yun po talaga, yun ang sistema. Okay? Maraming salamat guys. Employer yan. Yan ay dito sa ating manager yan dito ng ating malaking food chains dito. So, shoutout sa mga darating sa Canada at sa mga nag-a-apply. Mag-iingat kayo sa mga scammers. And we love you all. God bless. Dito sign out. Ingat. Ingat-ingat para hindi mapunit sa ating bulsa.